Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki. Iyon ang unang bumati kay Daniel pagkabukas ng pinto ng kanilang bahay. Hindi iyon ang amoy ng bench cologne na madalas niyang gamitin at lalong hindi iyon ang pamilyar na bango ng lavender na paborito ng kanyang asawa. Ibang-iba ito, matapang, amoy musk at tila nanunuot sa bawat sulok ng kanilang sala. Napatitig si Daniel sa orasan sa dingding, 12:00 na ng hating gabi. Sa ibabaw ng hapagkainan, unti-unti nang namumuo ang sebo sa niluto niyang chicken adobo. Ang 2 baso ng wine ay hindi pa rin nababawasan at ang maliit na cake na may nakasulat na Happy 10th Anniversary My Love ay tila nangungutya sa kanya sa ilalim ng malamlam na ilaw. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang lahat para kay Maribel. Nagtrabaho siya ng doble kayod bilang isang encoder habang ginagawa ang lahat ng gawaing bahay para lang makapokus ang asawa sa kanyang karera sa real estate. Narinig niya ang kalansing ng susi at ang mahinang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Pumasok si Maribel. Magulo ang buhok nito, bahagyang bura ang lipstick at ang suot niyang corporate blazer ay tila padalos-dalos na isinuot muli. Di Daniel, bakit gising ka pa? Gumaralgal ang boses ni Maribel. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay pero pinilit niyang manatiling kalmado. Anibersaryo natin, Maribel. Nakalimutan mo ba? Napahawak si Maribel sa kanyang noo. Kunyari ay pagod na pagod. Pasensya na, Hon. Alam mo naman sa opisina, sunod-sunod ang meeting. Si Don Hector, masyadong strikto sa bagong project sa Quezon City. Hindi ako makakaalis hanggat hindi tapos ang presentation. Lumapit si Daniel sa asawa. Habang papalapit siya, lalong tumatapang ang amoy ng pabango ng lalaki mula sa leeg ni Maribel. At doon, sa ilalim ng bahagyang nakabukas na kwelyo ng kanyang blusa, nakita ni Daniel ang isang mapulang marka, isang hiki, isang markang hindi kayang itago ng kahit anong kasinungalingan. Parang sinaksak ang puso ni Daniel ng 1,000 karayom. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang basta galit, kundi isang malalim na pagkadurog. Ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga niya ay kakaalis lang marahil sa bisig ng ibang lalaki. Meeting ba talaga, Maribel? O baka naman private tutorial kasama ang boss mo? Natigilan si Maribel. Sandaling namayani ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Ano bang sinasabi mo, Daniel? Pagod ako. Huwag mo akong simulang awayin dahil lang sa nakalimutan ko ang date natin. Masyado kang madrama. Padabog na iniwan ni Maribel si Daniel sa sala at nagtuloy sa banyo. Narinig ni Daniel ang pagbukas ng shower. Alam niyang sinusubukan nitong hugasan ang lahat ng bakas ng kanyang pagtataksil. Nanatiling nakatayo si Daniel sa gitna ng dilim. Nanghina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa sofa. Sa tabi niya, naiwan ni Maribel ang kanyang cellphone. Karaniwan, hindi pinapakialaman ni Daniel ang gamit ng asawa. May tiwala siya. Pero ngayong gabi, ang tiwalang yon ay parang isang basong nahulog at nadurog sa semento. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng phone. Hindi pinalitan ni Maribel ang password nila, ang petsa ng kanilang kasal. Pagkabukas ng screen, bumungad ang isang mensahe sa Viber, galing sa isang contact na nakapangalan lang na DHV. I can't stop thinking about what happened in the car earlier, Maribel. You're far more exciting than any multi-million deal I've ever closed. See you tomorrow at the hotel. Don't let your boring husband suspect anything. Bawat salita sa mensaheng yon ay parang laso na dumadaloy sa ugat ni Daniel. Boring husband. Iyon pala ang tingin sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pag-aalaga niya, ang pagiging tapat niya. Lahat ng yon ay katumbas lang ng salitang boring para sa asawang mas pinili ang yaman at kapangyarihan ni Don Hector Valdez. Naramdaman ni Daniel ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Saktong tumama sa litrato ni Maribel na ginawa niyang wallpaper. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone sa lamesa. Tumingin siya sa handa niyang pagkain na wala ng buhay, katulad ng pagsasama nilang dalawa. Tumayo siya at lumakad patungo sa kusina. Kinuha niya ang isang plastic bag at isa-isang itinapon ang niluto niyang adobo sa basurahan. Isinama niya ang cake, pati na ang mga bulaklak na binili niya kanina sa dangwa. Sa bawat kalabog ng takip ng basurahan, tila may nabubunot na piraso ng kanyang puso. Narinig niya ang pagpatay ng shower sa banyo. Lalabas na si Maribel. Magkukunwari itong malinis. Magkukunwari itong biktima ng pagod. Humarap si Daniel sa salamin sa lababo. Pinunasan niya ang kanyang luha at inayos ang kanyang sarili. Ang Daniel na kilala ni Maribel, ang mahinhin, ang sunod-sunuran, ang laging nakangiti, ay namatay na kasabay ng mga itinapon niyang pagkain. Lumabas si Maribel mula sa banyo, nakabalot na ng robe at amoy sabon na. Tumingin siya sa kusina at nakitang malinis na ang mesa. Tinapon mo na? Sayang naman. Pwede pa nating iinit bukas, sabi ni Maribel sa tonong tila walang nangyari. Humarap sa kanya si Daniel. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala, Maribel. Marami pa tayong itatapon simula bukas. Kumunot ang noo ni Maribel. Halatang naguguluhan sa ikinikilos ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya si Daniel. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala. Matulog ka na. Alam kong kailangan mo ng lakas para sa hotel meeting niyo bukas. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Tila biglang nabilaukan sa sarili niyang laway. Di Daniel. Ano? Hindi na siya hinintay ni Daniel na makapagsalita. Nilagpasan niya ang asawa at pumasok sa kanilang kwarto, sabay lock ng pinto mula sa loob. Habang nakasandal sa pinto, narinig ni Daniel ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Hindi ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Simula ng pagbawi niya sa kanyang dignidad na dahan-dahang ninakaw ng ambisyon ni Maribel. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at may tinawagan. Hello, Attorney Santos. Pasensya na sa istorbo sa ganitong oras. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa legal separation at kung paano kumuha ng pribadong investigador. Habang nagsasalita siya, nakita ni Daniel sa bintana ang ilaw ng Quezon City. Mukhang maliwanag, mukhang buhay na buhay, pero para sa kanya, nagsisimula pa lang ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Hindi nakatulog si Daniel ng gabing iyon. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Pinapanood ang bawat paghinga ni Maribel na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Pagsikat ng araw, maaga siyang nagising para maghanda. Pero sa pagkakataong ito, hindi almusal ni Maribel ang inatupag niya. Tinawagan niya ang kanyang supervisor sa trabaho. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangang lumiban muna ng ilang araw. Pagkatapos, matiyaga siyang naghintay sa loob ng kanyang lumang kotse na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Eksaktong 8:00 nang lumabas si Maribel. Suot nito ang isang kulay pulang dress na hapit sa katawan. Isang damit na kailanman ay hindi nito isinuot para sa kanya. Masaya itong sumakay sa kanilang SUV at mabilis na humarurot paalis. Dahan-dahang sumunod si Daniel, pinapanatili ang distansya para hindi siya mapansin. Humantong sila sa isang sikat na 5-star hotel sa Makati. Ipinark ni Maribel ang sasakyan at dire-diretsyong pumasok sa lobby. Parang may bumabara sa lalamunan ni Daniel habang naglalakad siya papasok. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong nakupas na. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa marangyang mundong iyon. Mula sa malayo nakita niya si Maribel sa may coffee shop ng hotel, pero hindi siya nag-iisa. Naroon si Don Hector Valdez,
Kitang-kita ni Daniel kung paano hinawakan ni Hector ang kamay ni Maribel. Nakita niya ang pagtawa ng kanyang asawa. Isang tawa na puno ng sigla. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng kanilang bahay. Hinalikan ni Hector ang likod ng palad ni Maribel bago sila tumayo at maglakad patungo sa elevator area. Sinubukan ni Daniel na sumunod pero hinarang siya ng isang security guard dahil sa kanyang suot. "Sir, exclusive lang po ang area na ito para sa mga guest," sabi ng guard nang may halong panghuhusga sa mga mata. Tumango lang si Daniel at mabilis na tumalikod. Pumasok siya sa pampublikong banyo malapit sa lobby para itago ang kanyang panginginig. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Doon, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang lalaking mukhang matanda na sa edad na 35. Nakita niya ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat sa trabaho. Nakita niya ang kanyang mga kamay na may mga kalyo mula sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay para lang makatipid sila. Naisip niya, kailan ba huling beses na bumili siya ng bagong damit para sa sarili niya? Kailan siya huling nagahit ng maayos? Masyado siyang naging abala sa pagbuo sa pangarap ni Maribel, kaya nakalimutan na niyang buuin ang sarili niya. Pinabayaan niya ang kanyang sarili dahil ang akala niya, ang pag-ibig ay tungkol lang sa pagpaparaya. "Napakagago mo, Daniel," bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha sa lababo. Hinilamusan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Lumabas siya ng hotel at bumalik sa parking lot. Balak na hintayin ang paglabas ni Maribel. Habang naglalakad siya malapit sa slot kung saan nakaparada ang sasakyan ni Don Hector. Isang itim na luxury SUV na kumikinang sa ilalim ng araw. Isang sasakyang ang halaga ay marahil katumbas na ng 3 buhay ni Daniel. Huminto siya. May napansin siyang kumikinang sa semento, malapit sa gulong ng dambuhalang sasakyan. Yumuko si Daniel at pinulot ang bagay na yon. Isang cufflink. Ginto ito, mabigat, at may nakaukit na letrang H. Tinitigan ito ni Daniel. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang palad. Pero ang totoo, ang buong katawan niya ang naninigas sa pait. Ang maliit na pirasong ito ng karangyaan ay parang isang matulis na kutsilyong sumusugat sa kanyang dignidad. Ito na ba yon? Ang kapalit ng 10 taon nilang pagsasama? Isang piraso ng ginto. Biglang bumukas ang pinto ng elevator sa hindi kalayuan. Narinig ni Daniel ang pamilyar na tawa ni Maribel at ang baritono ng boses ni Don Hector. Mabilis na nagtago si Daniel sa likod ng isang malaking poste. Dinig na dinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Mabilis, malakas, at masakit. "Thank you for today, Hector. You really know how to make me feel special," sabi ni Maribel. Ang boses nito ay parang musika, pero para kay Daniel, ito ay parang tunog ng basag na salamin. "You deserve only the best, Maribel. At hindi ka bagay sa maliit at madilim na bahay na yon. Just wait until the board meeting. Magiging reyna ka na ng kumpanya," sagot ni Hector. Narinig ni Daniel ang tunog ng halik, isang mahaba at madamdaming halik. Pagkatapos ay ang tunog ng pag-andar ng makina ng SUV. Umalis sila. Iniwan ang usok at ang amoy ng panloloko. Naiwan si Daniel na nakasandal sa malamig na poste. Mahigpit na nakakuyom ang kamay sa cufflink ni Hector. Ang talim ng mga gilid nito ay bumaon sa kanyang balat, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng luha. Tumingin siya sa cufflink. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Ito ang magiging simbolo ng kanyang paniningil. Inilabas ni Daniel ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang numero ng pribadong investigador na ibinigay sa kanya ni Attorney Santos. "Hello, Mr. Cruz? Ako yung tinutukoy ni Attorney Santos kanina. Kailangan ko ng tulong mo." Huminga ng malalim si Daniel. Tila inihahanda ang sarili para sa isang digmaan
kung saan ang puso niya ang nakataya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Don Hector Valdez. Bawat dumi, bawat lihim, bawat transaksyong itinatago niya. At gusto kong malaman kung paano niya ginagamit ang asawa ko. Habang nagsasalita, nakita ni Daniel ang refleksyon ni Maribel sa kanyang isipan. Ang asawang akala niya ay kilala niya. Pero ngayon ay tila isang estranghero na. Sige, magkita tayo bukas, sabi ni Daniel bago ibaba ang tawag. Ibinalsa niya ang cufflink. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi lang pamilya ang ninakaw mo sa akin, Hector. Ninakaw niyo rin ang huling natitirang tiwala ko. At sisiguraduhin kong babayaran niyo ang bawat segundong ginawa niyo akong tanga. Naglakad si Daniel patungo sa kanyang lumang kotse. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan. Pero kasabay nito, nararamdaman din niya ang isang kakaibang lakas. Ang lakas ng isang lalaking wala nang natitirang mawawala. Pagkaupo niya sa driver's seat, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Maribel. Hon, baka gabi na ako makauwi. Marami pang gagawin sa office. Don't wait for me. Love you. Love you. Binura ni Daniel ang mensahe. Inandar niya ang makina at mabilis na lumabas ng parking lot. Iniwan ang marangyang hotel at ang lahat ng kasinungalingang nakatago sa loob nito. Hindi pa man natatapos ang araw, alam ni Daniel na wala nang balikan ito. Ang Daniel na nagmahal ng tapat ay naiwan na sa parking lot na yon. Ang Daniel na pauwi ngayon ay mayroon ng ibang misyon. Pero bago siya makalayo sa kalsada, isang itim na kotse ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Pilit siyang pinapatigil sa gitna ng trapik. Mabilis na bumaba ang bintana ng kotseng humarang. Ang mukhang tumingin sa kanya ay ang huling taong inaasahan niyang makikita sa oras na ito. Mula sa loob ng kanyang kotse, napahigpit ang hawak ni Maribel sa manibela. Nakita niya ang lumang sasakyan ni Daniel na dumaan sa kabilang lane. Sandali siyang kinabahan. Nakita kaya niya ako? Pero mabilis din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Imposible. Si Daniel ay si Daniel, ang lalaking kontento na sa maliit na sahod. Ang lalaking ang tanging libangan ay ang mag-ayos ng sirang gripo o magluto ng ulam. Hindi ito ang tipo ng lalaking mag-iisip na ang asawa niya ay galing sa isang hotel sa Makati. Tumingin si Maribel sa kanyang sarili sa rearview mirror. Inayos niya ang kanyang buhok at muling naglagay ng lipstick. Sa bawat haplos ng mamahaling kolorete sa kanyang labi, tila lalong tumitibay ang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng hinaharap na gusto niyang makamit. Pumarada siya sa tapat ng isang luxury boutique sa Greenbelt. Pumasok siya sa loob at hindi man lang tumingin sa mga price tag. Itinuro niya ang isang mamahaling relos, isang brand na pinapangarap lang ni Daniel na makita sa mga magazine. I'll take this one. Gift wrap it please, sabi ni Maribel sa sales lady. Binayaran niya iyon gamit ang credit card na ibinigay sa kanya ni Hector. Isang commission daw para sa huling deal na naisara nila. Alam ni Maribel na hindi lang iyon komisyon, bayad iyon sa oras, sa katawan, at sa katapatan niya. Pero para sa kanya, maliit na sakripisyo lang ito para sa mas malaking pangarap. Para sa amin din naman itong ginagawa ko, bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Kumbinsido siya. Gusto niyang bigyan si Daniel ng magandang buhay. Gusto niyang makaalis sila sa lumang bahay na yon sa Quezon City. Pero habang tumatagal, lalong nagiging malinaw sa kanya na hindi kasya si Daniel sa mundong unti-unti niyang pinapasok. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng kanyang assistant na may dalang kape. Dire-diretso si Maribel sa executive floor. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa marble floor ay tila nagsasabing, narito na ako. Malapit na ako sa tuktok. Pumasok siya sa opisina ni Don Hector nang hindi kumakatok. Nakaupo ang matanda sa likod ng malaking mahogany desk nito, humihit-hit ng tabako. Maribel, my star player, come in. Bati ni Hector nang may malapad na ngiti.
Lumapit si Maribel at naupo sa harap nito. The presentation is ready, Hector. Sisiguraduhin kong sa atin mapupunta ang lupang iyon sa San Jose. Tumayo si Hector at lumapit sa kanya. Inilapag nito ang mga kamay sa balikat ni Maribel. Mabigat ang mga kamay nito. At amoy na amoy ni Maribel ang matapang na tabako. I know you won't fail me. Kaya nga ikaw ang pinili ko. In a few weeks, Maribel, you won't be just a senior agent. I'll announce you as the new Chief Operating Officer, COO. Ang titulong matagal na niyang pinapangarap. Ang titulong magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na hindi mapapantayan ng kahit sino sa pamilya nila. Pero bago ang lahat, dagdag ni Hector habang kinukuha ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. I need you to sign these documents. Pre-processing lang ito para sa bagong project. Routine work. Kinuha ni Maribel ang folder. Ang daming pahina. Masyadong maraming legal terms na kahit siya ay nahihirapang intindihin sa isang tingin lang. Ano po ito, sir? Tanong niya. Tumawa si Hector ng mahina. Don't be so formal, Maribel. Tayo lang ang narito. It's just authorization papers. Trust me, it's for your own benefit too. This will fast-track your promotion. Nag-alinlangan si Maribel. May kung anong tinig sa likod ng kanyang utak na nagsasabing mag-ingat siya. Pero nang makita niya ang pirma ni Hector sa ilalim at nang maisip niya ang posisyon na COO, kinuha niya ang ballpen. Pinirmahan niya ang bawat pahina nang hindi binabasa ang mga maliliit na letra sa dulo. Naniniwala siya na mahal siya ni Hector. Naniniwala siya na protektado siya nito. Gabi na nang makauwi si Maribel. Madilim ang bahay, liban sa isang maliit na ilaw sa sala. Nakita niya si Daniel na nakaupo sa sofa, nakatitig sa kawalan. Hon, bakit gising ka pa? Tanong ni Maribel. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si Daniel. May kung anong kakaiba sa tingin nito. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hinintay lang kita, sagot ni Daniel. Ang boses nito ay kalmado, masyadong kalmado. Inilabas ni Maribel ang paper bag mula sa butik. May surprise ako sa'yo. Anniversary gift ko. Pasensya na kung late. Inilapag niya ang relo sa lamesa. Binuksan yun ni Daniel. Tiningnan ang makinang naginto, ang leather strap, ang brand na sikat sa buong mundo. Ang mahal nito, Maribel. Saan galing ang pera mo para dito? Commission, hon. Malaking deal yung natapos namin. Bagay sa'yo, yan, di ba? Hindi ngumiti si Daniel. Ibinalik niya ang relos sa loob ng box. Hindi ko kailangan ng mamahaling relos, Maribel. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Nakaramdam ng inis si Maribel. Ito na naman sila. Imbes na matuwa sa grasya, magdadrama na naman ito. Daniel, ginagawa ko ito para sa atin. Para hindi na tayo maghirap. Hindi mo ba pwedeng maging masaya na lang para sa akin? Masaya ako, Maribel. Masaya ako na nakukuha mo ang gusto mo. Pero minsan, nagtataka ako. Ano pa bang natitira sa atin? Tumayo si Daniel at naglakad patungo sa kwarto. Hindi man lang niya muling tiningnan ang relos. Naiwan si Maribel sa sala. Nakatitig sa mamahaling regalo na tinanggihan ng kanyang asawa. Sa isip niya, lalong tumibay ang paniniwala na hindi na sila magkapareho ng antas. Si Daniel ay pabigat na lang sa kanyang paglipad. Wala ka kasing ambisyon, Daniel, sa loob-loob niya. Kontento ka na sa maliit na mundo mo, habang ako, handa nang sakupin ang mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone para mag-post sa social media tungkol sa kanyang tagumpay, nang biglang tumunog ito. Isang private number. Pagkasagot niya, boses ni Hector ang narinig niya. Pero hindi ito ang malambing na boses na narinig niya kanina sa opisina. Maribel, listen carefully. May problema tayo. Ang mga papeles na pinirmahan mo kanina, may nag-leak sa mga otoridad. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa tayo maunahan ng investigasyon. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Anong ibig niyo pong sabihin, Hector? Anong investigasyon? Huwag kang magpanik. Just do what I tell you.
At tandaan mo, Maribel, ang pangalan mo ang nasa lahat ng dokumentong yon. If this goes down, you're the one in front, so you better stay loyal to me. Naputol ang tawag, napasandal si Maribel sa pader, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa dilim ng sala, nakita niya ang anino ni Daniel na nakatayo sa pinto ng kwarto, tahimik na nakamasid sa kanya. Isang maliit at tago o na karinderya sa dulo ng isang madilim na eskinita sa Cubao ang piniling tagpuan ni Daniel. Malayo ito sa marangyang mundo ng Makati, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga baso ng wine. Dito, ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. Naroon na si Mr. Cruz, ang pribadong investigador, kasama si Attorney Santos. May nakalatag na makapal na brown folders sa mesa. Daniel, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Santos. Kapag binuksan natin ang folder na ito, wala nang balikan. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, kinuha niya ang folder at dahan-dahang binuksan. Bumungad sa kanya ang mga litrato. Si Maribel at Hector sa loob ng sasakyan. Si Maribel na pumasok sa isang gusali na nakarehistro sa ilalim ng isang shell company. Pero ang mas nakagimbal kay Daniel ay ang mga dokumento sa ilalim ng mga larawan. Ano ito? Tanong ni Daniel habang itinuturo ang mga listahan ng mga ari-arian. Iyan ang mga ghost projects ni Don Hector. Paliwanag ni Mr. Cruz. Gumagawa sila ng mga peking housing projects para maglabada ng pera mula sa ibang bansa. At Daniel, tingnan mo kung kaninong pirma ang nasa dulo ng bawat kontrata. Napahawak si Daniel sa gilid ng mesa. Maribel Reyes, ang pangalan ng kanyang asawa, ay nakabalandra sa bawat ilegal na transaksyon. Siya ang tumatayong incorporator, ang signatory, ang responsableng tao sa ilalim ng batas. Ginagawa siyang fall guy ni Hector, sabi ni Attorney Santos ng may halong lungkot. Kapag pumutok ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, si Maribel ang makukulong. Si Hector, malinis ang kamay niya. Walang kahit isang pirma niya ang narito. Naramdaman ni Daniel ang isang matinding takot para kay Maribel. Galit siya rito o nadurog ang puso niya sa pagtataksil nito. Pero ang makita itong unti-unting itinutulak sa bangin ng isang taong akala nito ay nagmamahal sa kanya. Ibang klase ang sakit na dulot niyon. Napakawalang hiya niya. Bulong ni Daniel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Anong plano mo? Tanong ni Mr. Cruz. Pwede nating ituloy ang kasong adultery, pero sa bigat ng mga dokumentong ito, mas malaking gulo ang kakaharapin ng asawa mo. Tumingin si Daniel sa malayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Huwag muna tayong kumilos sa korte. Gusto kong ipunin ang lahat. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Hector. Pag-uwi ni Daniel ng gabing iyon, nadatnan niya si Maribel sa kusina. Tulala ito habang nakahawak sa isang basong tubig. Baka sa mukha nito ang takot na narinig niya sa tawag kanina. Hon, ayos ka lang? Tanong ni Daniel sa pinakamalumanay niyang boses. Nagulat si Maribel. Oo. Marami lang iniisip sa trabaho. May mga minor problems lang. Lumapit si Daniel at hinawakan ang balikat ni Maribel. Dati, ang haplos na ito ay puno ng pagmamahal. Ngayon, ito ay isang paraan para maramdaman niya ang panginginig ng kanyang asawa. Magpahinga ka na. Ako na ang magliligpit dito. Alam mo namang nandito lang ako para sa'yo. Di ba? Tumingin sa kanya si Maribel. May bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Pero mabilis din itong napalitan ng pagiging depensiba. Salamat, Daniel. Buti na lang nandito ka. Hinalikan ni Daniel ang noo ni Maribel. Isang halik na parang pamamaalam. Pagpasok ni Maribel sa kwarto, kinuha ni Daniel ang kanyang laptop at isinalpak ang isang maliit na USB drive na ibinigay ni Mr. Cruz
bago sila maghiwalay. May nakuha kaming recording mula sa office ni Hector, sabi ni Mr. Cruz kanina. Galing ito sa isang bug na naitanim namin sa loob. Isinuot ni Daniel ang earphones. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Hector ang unang narinig. May kausap itong lalaki. Malamang ay ang kanyang chief of security. Sir, paano si Maribel? Mukhang naghihinala na ang mga auditor sa kabilang department, sabi ng lalaki. Narinig ni Daniel ang tunog ng pagbuga ng usok ng tabako. Pagkatapos ay ang nakakangilabot na tawa ni Hector. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng kailangang pirmahan. Ang babaeng yan, masyadong nabulag sa titulo at posisyon. Akala niya talaga ay mahal ko siya. Huminto sandali ang boses ni Hector bago nagpatuloy sa isang mas malamig na tono. Maribel is just a pawn, isang sacrificial lamb. Kapag dumating ang mga pulis, siya ang itatapon ko sa kanila habang lumilipad ako papuntang Switzerland. She's useful for now, but she's completely disposable. Napabitaw si Daniel sa kanyang mouse. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi lang si Maribel ang pinagtatawanan ni Hector, kundi ang buong buhay na binuo nilang mag-asawa. Nanginginig ang buong katawan ni Daniel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Gusto mo ng laro, Hector? Bulong ni Daniel sa gitna ng kadiliman. Sige, ibibigay ko sa iyo ang laro ng buhay mo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Maribel, namumutla at hawak ang kanyang cellphone. Daniel! May mga tao sa labas. Kanina pa sila nakaparada sa tapat ng bahay natin. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa bintana. Maingat na hinawi ang kurtina para hindi siya mapansin ng mga nasa labas. Isang itim na sedan ang nakaparada ilang metro ang layo mula sa kanilang gate. Nakita niya ang baga ng sigarilyo mula sa loob ng sasakyan. Hindi sila mga pulis. Ang mga pulis ay hindi magtatago sa dilim ng ganoon. Iyon ay mga tauhan ni Hector. Isang babala, isang bantay. Huwag kang mag-alala, Maribel. Baka mga kapitbahay lang o mga taong naliligaw, sabi ni Daniel habang hinahawakan ang nanginginig na balikat ng asawa. Hindi, Daniel. Kanina ko pa sila napapansin. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Bulong ni Maribel. Halos hindi na lumalabas ang boses nito sa sobrang takot. Pinilit ni Daniel na magmukhang panatag. Nandito ako. Walang mangyayaring masama sa iyo habang kasama mo ako. Halika na. Matulog na tayo. Bukas magluluto ako ng paborito mo. Mag-usap tayo ng maayos gaya ng dati. Kinaumagahan, maagang nagising si Daniel. Nagpunta siya sa palengke at bumili ng mga sariwang sangkap. Naisipan niyang magluto ng sinigang na hipon at kare-kare, ang mga pagkaing laging niluluto ni Daniel noong bago pa lang silang mag-asawa, noong ang tanging yaman lang nila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Habang naghihiwa ng mga rekado, bawat hiwa ng kutsilyo ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Ito na ang huling pagkakataon. Isang huling pagkakataon para kay Maribel. Nadatnan niyang pababa ng hagdan si Maribel. Bihis na naman para sa trabaho. Aalis ka na agad. Nagluto ako, Maribel. Gusto ko sanang mag-lunch tayo rito sa bahay. Kahit ngayon lang. Sunday naman, di ba? Nag-alinlangan si Maribel. Tiningnan nito ang kanyang relos pagkatapos ay ang mesa na puno ng paborito niyang pagkain. Daniel, may kailangan lang akong tapusin sa office. Importante talaga. Mas importante pa sa atin? Tanong ni Daniel. Kalmado ang kanyang boses, pero may talim na hindi maitatago. Napabuntong hininga si Maribel at naupo. Sige, pero kailangan kong umalis agad pagkatapos. Okay? Nagsimula silang kumain. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng isang sementadong pader. Maririnig lang ang kalansing ng kutsara at tinidor. Naalala mo ba nung unang anniversary natin?
Panimula ni Daniel. Wala tayong pera noon. Isang balot lang ng pancit canton ang pinaghatian natin sa ilalim ng isang bombilya. Pero sabi mo sa akin, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman mo dahil tapat tayo sa isa't isa. Huminto si Maribel sa pagsubo. Umiwas siya ng tingin. Matagal na yon, Daniel. Iba na ang panahon ngayon. Hindi pwedeng pancit canton na lang habang buhay. Kailangan nating umunlad. Pero sa anong halaga, Maribel? Diretsahang tanong ni Daniel. Sa anong halaga tayo uunlad? Kung ang kapalit ay ang dangal natin? Kung ang kapalit ay ang pagkatao mo? Dito na sumabog si Maribel. Inilapag niya ang kanyang tinidor ng malakas sa plato. Dangal? Yan na naman tayo sa dangal. Daniel, ang dangal ay hindi nakakapagbayad ng kuryente. Hindi nakakabili ng bahay. Ang problema sa'yo, kontento ka na sa ganito. Wala kang ambisyon. Kaya hanggang ngayon, encoder ka pa rin habang ako, COO na sa susunod na linggo. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Hindi siya nagalit. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding awa para sa asawa. Ang babaeng mahal niya ay tuluyan ng nilamon ng dilim na ipinakain sa kanya ni Hector. Maribel, tatanungin kita sa huling pagkakataon, may itatago ka ba sa akin? Sandaling napatigil si Maribel. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng tigas ng loob. Isang kasinungalingan ang namuo sa kanyang mga labi. Wala, Daniel. Wala akong itinago sa'yo kundi ang pagod ko para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Huwag kang masyadong madrama at praning. Tumayo si Maribel, kinuha ang kanyang bag at dire-diretsyong lumabas ng bahay nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Daniel sa harap ng mesang puno ng pagkain. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang numero ni Mr. Cruz. Ituloy na natin ang plano. Ibigay mo na ang lahat ng ebidensya sa Board of Directors ng Valdez Realty bukas ng umaga. Isama mo na rin ang mga kopya para sa media. Huminto sandali si Daniel. Tumingin siya sa litrato nila ni Maribel sa dingding. Ang litrato kung saan masaya pa silang dalawa, bago pa pumasok ang ambisyon at si Hector. At yung para sa pulis, ihanda mo na rin. Pero siguraduhin mong mailalabas natin si Maribel bago siya tuluyang madiin ni Hector. Binaba ni Daniel ang tawag. Tumayo siya at dahan-dahang niligpit ang kinainan nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige Maribel, kung yan ang pinili mo, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang rurok ng pangarap mo. At doon mismo kita hahayaang mahulog. Paglabas ni Daniel ng bahay, nakita niya ang itim na sedan na nagsimulang umandar para sundan siya. Pero hindi siya natakot. Sa katunayan, siya pa ang lumingon sa kanila at kumaway ng bahagya bago humarurot paalis. Bukod sa itim na sasakyan, may isa pang kotseng nakatigil sa dulo ng kanto. Isang puting sasakyan na kanina pa tahimik na nagmamasid, at ang taong nasa loob nito ay may hawak na isang dokumento na hindi inaasahan ni Daniel na lalabas sa ganitong oras. Humarap si Maribel sa salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Suot niya ang isang kulay abo na power suit na itinahi pa sa isang kilalang designer. Ang bawat hibla ng tela, ang bawat detalye ng kanyang makeup, at ang mamahaling perlas sa kanyang leeg ay nagsasabing siya na ang reyna ng gabing ito. Ngayong araw, ang Board of Directors meeting ng Valdez Realty. Ngayong araw, iaanunsyo ni Don Hector ang kanyang promosyon bilang Chief Operating Officer. Pero sa likod ng makapal na foundation at matingkad na lipstick, hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang banta ni Hector tungkol sa investigasyon. Hindi rin niya makalimutan ang kakaibang ikinikilos ni Daniel nitong mga nakaraang araw. Ang Daniel na dati ay madaling basahin, ngayon ay tila isang malalim na balon na hindi niya matantiya ang dulo. Kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone sa ibabaw ng vanity table. Isang text message ang bumungad sa kanya. Galing kay Daniel. Mag-iingat ka ngayong araw, Maribel. Tandaan mo,
Lahat ng bagay ay may katapusan at ang katapusang yon magsisimula ngayong araw. Napakunot ang noo ni Maribel. Baliw na talaga siya. Bulong niya sa sarili. Inisip niya na baka maglalayas na si Daniel o baka napuno na ito sa kanya. Sa isang bahagi ng puso niya, nakaramdam siya ng bahagyang kurot ng lungkot. Pero mabilis itong natabunan ng pananabik sa kapangyarihan. Kung iiwan man siya ni Daniel, mas mabuti na yon. Hindi na siya kailangang magpaliwanag. Hindi na niya kailangang makita ang mukha ng pagkabigo sa bawat uwi niya. Sumakay si Maribel sa kanyang sasakyan at humarurot patungo sa punong tanggapan ng Valdez Realty sa Makati. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng mga yukod at bati ng mga empleyado. Ramdam na nila ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ramdam na nila ang kanyang pag-angat. Sumakay siya sa elevator patungo sa 45th floor, ang executive boardroom. Paglabas niya ng elevator, naroon na si Don Hector sa dulo ng hallway, kausap ang ilang miyembro ng board. Pagkakita sa kanya, ngumiti ang matanda. Pero may kung anong lamig sa mga mata nito na hindi napansin ni Maribel dahil sa sobrang kaba at excitement. "Handa ka na ba, Maribel?" Tanong ni Hector habang inaalalayan siya papasok sa malaking pinto ng boardroom. "Handang-handa na po, sir," sagot niya ng may kumpiyansa. Pagbukas ng pinto, nakita ni Maribel ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng real estate. Lahat sila ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Pero ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng silid, nakaharap sa malaking glass window at nakatanaw sa labas. Hindi siya mukhang miyembro ng board. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na polo shirt at maong. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang mamahaling leather bag. "Daniel," hiningal na sambit ni Maribel. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok?" Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna ng silid. May dala siyang isang manipis na remote control. Walang bakas ng takot o inferiority sa kanyang mukha. Sa katunayan, siya ang mukhang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng kwartong yon sa mga sandaling yon. "Good morning, Maribel." "Good morning, Don Hector," kalmadong sabi ni Daniel. Ang boses niya ay malalim at tila umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Hector, sino ba ang taong ito? Bakit siya narito?" Tanong ng isa sa mga matatandang board member. Tumawa ng mapait si Daniel. "Ako? Ako lang naman ang asawa ng susunod niyong COO. At ako rin ang taong magpapakita sa inyo kung anong klaseng kumpanya ang pinatatakbo niyo sa likod ng mga magagandang building na ito. Daniel, umuwi ka na. Huwag mo akong ipahiya rito." Sigaw ni Maribel habang sinusubukang lumapit sa asawa para hilahin ito palabas. Pero hinarang siya ni Daniel gamit ang isang kamay. Tinitigan niya si Maribel ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng pait, pagkadismaya, at isang huling paalam. "Hindi ako ang nagpapahiya sa iyo, Maribel. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo noong sandaling pinili mong pumatol sa laro ni Hector." Pinindot ni Daniel ang remote. Ang malaking projector screen sa harap ng boardroom ay bumukas. Ang unang lumitaw ay ang mga larawan ni Maribel at Hector sa loob ng hotel room. Ang mga sumunod ay ang mga audio recording ng kanilang mga usapan tungkol sa pagtataksil kay Daniel. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Maribel at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. "Iyan ay para sa personal nating usapin, Maribel," sabi ni Daniel. "Pero ito ay para sa inyong lahat." Nagpalit ang screen. Lumabas ang mga dokumento ng money laundering, ang mga ghost projects, at ang bawat pirma ni Maribel sa ilalim ng mga ilegal na transaksyon ni Hector. "Ano ito, Hector?" Sigaw ng chairman ng board. Tumingin si Maribel kay Hector. Humihingi ng saklolo.
Pero ang nakita niya ay ang pagbabago ng anyo ng matanda. Ang malambing na Hector ay naglaho, at ang pumalit ay isang demonyong handang pumatay para lang makaligtas. Wala akong alam dyan, sigaw ni Hector habang itinuturo si Maribel. Siya ang in charge sa mga dokumentong yan. Siya ang pumirma. Maribel, anong ginawa mo sa kumpanya ko? Napahawak si Maribel sa lamesa para hindi matumba. Pero Hector, ikaw ang nag-utos. Ikaw ang nagsabing pirmahan ko. May ebidensya ka ba? Malamig na tanong ni Hector. Dahil ang tanging nakikita ng board at ng mga autoridad na paparating na rito ay ang pangalan mo. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Maribel kay Daniel. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Umaasa siyang ililigtas siya nito, gaya ng laging ginagawa nito noon. Pero si Daniel ay nakatayo lang doon, pinagmamasdan ng kanyang pagguho nang walang kahit anong emosyon sa mukha. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation, NBI. Maribel Reyes, Don Hector Valdez, may warrant kami para sa inyong dalawa. Hindi kumukurap si Daniel habang pinapanood ang mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Maribel. Ang mga kamay na dati ay hinahawakan niya ng may buong pagmamahal, ngayon ay napapaligiran ng malamig na bakal. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan ni Maribel. Ang mukha nito na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ngayon ay putla pa sa papel at basang-basa ng luha. Daniel, tulungan mo ako. Please, bulong ni Maribel. Ang boses nito ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan sa loob ng boardroom. Tumingin si Daniel sa kanya, pero wala siyang nakitang asawa. Ang nakita niya ay isang estrangherong nagpadala sa silaw ng pera. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Sigaw ni Don Hector habang pilit na nagpupumigla sa dalawang agent ng NBI. Wala kayong ebidensya laban sa akin. Si Maribel ang may gawa ng lahat. Siya ang nagmanipula ng mga records. Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Hector. Huminto siya, ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha ng matanda. Kitang-kita ni Daniel ang takot sa likod ng mga nanlilisik na mata nito. Masyado kang kampante, Hector. Malamig na sabi ni Daniel. Akala mo ba, ang mga shell companies mo lang ang imbestigado? Yung recording na nakuha ko sa opisina mo? Yung usapan niyo tungkol sa paglalagay kay Maribel bilang sacrificial lamb? Naka-livestream na yon sa media sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Ang dati nitong matikas na tindig ay tila biglang gumuho. Hayop ka. Sino ka ba talaga? Asik ni Hector. Ngumiti si Daniel. Isang ngiting walang bahid ang saya. Ako lang naman ang boring husband na binaliwala niyo. Lumingon si Daniel sa chairman ng board na kanina pa nakatulala. Lahat ng ebidensya nasa folder na ibinigay ng abogado ko sa inyo. Hindi lang pera ang ninakaw ng dalawang ito sa kumpanya niyo. Ninakaw din nila ang tiwala ng mga taong nagtatrabaho ng tapat. Habang inilalabas ng mga agent si Hector at Maribel, kailangang dumaan ng grupo sa main lobby ng Valdez Realty. Doon, nagkakagulo na ang mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Maribel. Nakita ni Daniel kung paano itinago ni Maribel ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga posas na kamay. Ang reyna ng gabi ay naging pambansang kahihihiyan sa loob lang ng isang oras. Naglakad si Daniel palabas ng gusali. Ilang hakbang sa likuran at nila. Nararamdaman niya ang hangin ng Makati sa kanyang mukha. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nararamdaman niya ang tamis ng higati. Pero bakit ganoon? Bakit ang nararamdaman niya ay isang matinding pagkapagod? Daniel! Lumingon siya. Si Attorney Santos kasama si Mr. Cruz. Nagawa natin, Daniel. Tiklo silang dalawa. Siguradong matagal-tagal na bakasyon sa kulungan ang naghihintay kay Hector, sabi ni Mr. Cruz habang tinatapik ang balikat ni Daniel. At si Maribel? Tanong ni Daniel. Nag-alinlangan si Attorney Santos.
Dahil ang pangalan niya ang nasa mga dokumento, mabigat ang laban niya. Pero gaya ng pinag-usapan natin, kung itutuloy natin ang paglalabas ng recording ni Hector na nagpapatunay na na-frame up lang si Maribel, pwedeng gumaan ang sentensya niya. O baka maging state witness pa siya. Tumingin si Daniel sa direksyon kung saan isinasakay si Maribel sa sasakyan ng pulis. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa bintana ng kotse. Ang mata ni Maribel ay puno ng pagsisisi, ng pagmamakaawa, at ng matinding takot. Humarap si Daniel kay Atty. Santos. Ibigay niyo na ang lahat ng kailangan para madiin si Hector. Tungkol kay Maribel, hayaan niyo muna siyang harapin ang ginawa niya. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng mga pinirmahan niya. Sumakay si Daniel sa kanyang lumang kotse. Sa loob ng sasakyan, namayani ang katahimikan. Napansin niya ang isang maliit na hair clip ni Maribel na naiwan sa dashboard. Kinuha niya iyon at tinitigan. Biglang bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha para kay Maribel, kundi luha para sa 10 taon na itinapon niya sa maling tao. Para sa Daniel na naniwalang sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tao sa kanyang tabi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Daniel? Si Sofia ito. Natigilan si Daniel. Si Sofia ay ang bunsong kapatid ni Maribel na nasa probinsya. Daniel, totoo ba ang balita? Sabi sa TV, hinuli raw si ate. Daniel, anong nangyari? Hindi magagawa ni ate yon. Mahal na mahal ka niya. Di ba? Hindi nakapagsalita si Daniel. Ang bawat tanong ni Sofia ay tila isang bagong sugat. Pupunta ako dyan, Daniel. Tulungan natin siya. Please. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Napasandal siya sa manibela at huminga ng malalim. Akala niya ay tapos na ang lahat ng mailabas ang katotohanan. Pero hindi niya naisip na ang bawat pagbagsak ay may mga inosenteng nadadamay. Pinaandar niya ang makina. Habang papalayo siya sa Valdez Realty, nakita niya sa rearview mirror ang itim na SUV ni Hector na hinihila na rin ng mga awtoridad. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon ay nauwi lang sa isang masikip na selda. Pero bago pa man makalabas si Daniel sa main road, may isang sasakyang pilit na sumasabay sa kanya. Ang driver nito ay pilit siyang pinahihinto. At sa pagkakataong ito, hindi ito tauhan ni Hector. Malamig ang bawat sulok ng silid na ito. Ang amoy ng luma at maalikabok na mga papel, hinaluan ng matapang na amoy ng floor wax, ay tila nanunuot sa aking ilong. Nakaupo ako sa isang matigas na upuang kahoy. Ang aking mga kamay ay nasa ibabaw ng lamesa. Mga kamay na dati ay puno ng mamahaling alahas, pero ngayon ay napapaligiran ng malamig na bakal ng posas. Tumingin ako sa salamin na nasa harap ko. Alam kong sa likod niyon, may mga taong nagmamasid sa akin. Nakita ko ang sarili ko. Magulo ang aking buhok, bura na ang aking makeup, at ang gray na suit na akala ko ay ibulon ng aking tagumpay ay mukhang basahan na lang ngayon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Don Hector, kasama ang kanyang pangkat ng mga mamahaling abogado. Kahit may posas siya, bakas pa rin sa kanya ang kayabangan. Hector, bulong ko. Hector, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-utos sa akin, na hindi ko alam ang tungkol sa money laundering. Tumingin sa akin si Hector. Walang bakas ng pag-ibig o kahit kaunting awa sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay katulad ng tingin sa isang insektong dapat lang tapakan. Sino ka ba? At bakit mo ako kinakausap? Malamig na sabi ni Hector. Para akong sinampal ng katotohanan. Hector, anong sinasabi mo? Ako to. Si Maribel. Ang sabi mo, mahal mo ako. Ang sabi mo, poprotektahan mo ako. Tumawa ng mahina si Hector bago lumingon sa kanyang abogado. Attorney, pakirecord ito. Ang babaeng ito ay isang empleyado lang na nag-abuso sa kanyang posisyon. Ginamit niya ang pangalan ko
para sa sarili niyang mga illegal na transaksyon. Wala akong kinalaman sa kahit anong pirma niya. Walang hiya ka! Sigaw ko habang pilit na tumatayo. Pero pinigilan ako ng mga pulis. Ikaw ang nagturo sa akin. Ikaw ang nagbigay ng mga dokumentong yon. Hector, wag mo akong iwan dito. Tanga ka talaga, Maribel. Bulong ni Hector bago siya tuluyang ilabas ng silid. Akala mo ba talaga papatol ako sa isang hamak na ahente na katulad mo kung hindi lang kita kailangan para maging sacrificial lamb? You were just a tool and now you're broken. Itatapon na kita. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Ang bawat salita ni Hector ay parang mga piraso ng salamin na bumaon sa aking puso. Napaiyak ako ng malakas, hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil niya sa matinding kahihiyan. Ipinagpalit ko ang lahat para sa isang lalaking itinuring lang akong basura. Ipinagpalit ko si Daniel. Si Daniel. Bigla kong naalala ang chicken adobo na niluto niya noong nakaraang gabi. Naalala ko ang simpleng buhay namin kung saan hindi ko kailangang matakot na may huhuli sa akin. Naalala ko ang bawat sakripisyo niya para lang makapagtapos ako at umangat sa karera ko. At ano ang ginawa ko? Tinawag ko siyang boring. Pinahiya ko siya sa harap ng ibang tao. Pinagtaksilan ko ang tanging lalaking tunay na nagmahal sa akin. Maribel? Napatingala ako. Sa kabilang panig ng glass window, nakita ko si Daniel. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang lumang jacket. Wala siyang galit sa mukha. Ang nakikita ko lang ay ang isang malalim na lungkot na tila wala ng katapusan. Lumapit ang isang pulis at binuksan ang pinto. Pumasok si Daniel at naupo sa harap ko. Inilapag niya ang isang brown envelope sa lamesa. Daniel, sorry. Patawarin mo ako, hon. Hikbi ko habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, pero dahan-dahan niyang inilayo ito. Huwag, Maribel. Tapos na tayo sa hon at sorry, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, pero bawat salita ay parang hatol ng kamatayan para sa akin. Daniel, iligtas mo ako rito. Alam kong may ebidensya ka laban kay Hector. Ipakita mo sa kanila na biktima lang din ako. Biktima? Bahagyang ngumiti si Daniel. Isang mapait na ngiti. Biktima ka ba ng sarili mong ambisyon, Maribel? O biktima ka ng paghahangad mo sa mga bagay na hindi naman sayo? Inusod ni Daniel ang dokumento sa harap ko. Pirmahan mo na yan. Iyan ang huling ugnayan nating dalawa. Tiningnan ko ang papel. Petition for annulment of marriage. Parang huminto ang mundo ko. Ang huling piraso ng aking buhay, ang tanging bagay na tunay at totoo, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ay kukunin na rin sa akin. Daniel, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Babalik tayo sa dati. Gagawa tayo ng bagong simula. Ang dati ay pinatay mo na noong gabing pumasok ka sa hotel kasama si Hector, Maribel. At ang bagong simula? Tumayo si Daniel at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali nang hindi lumilingon. Ang bagong simula ay para sa akin na lang. Ikaw. Kailangan mong harapin ang gabi na ikaw mismo ang gumawa. Iniwan niya ako. Nanatili akong nakaupo sa gitna ng malamig na silid, nakatitig sa panulat at sa dokumentong nagsasabing hindi na ako asawa ni Daniel Soriano. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Bawat letra ng aking pangalan na isinusulat ko ay parang pagpunit sa huling pahina ng aking kaligayahan. Pagkatapos kong pirmahan, napasandal ako sa upuan at tumingin sa kisame. Ang lahat ng pangarap ko, ang lahat ng kinang ng Makati, ang lahat ng kapangyarihan ni Don Hector. Lahat ng yon ay nauwi sa isang basag na salamin na hinding-hindi na muling mabubuo pa. Lumabas si Daniel mula sa presinto habang hawak ang isang makapal na folder. Ang sikat ng araw sa Quezon City
ay tila mas maliwanag ngayong araw. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Mas magaan lang ng kaunti kaysa kahapon. Naghihintay sa kanya si Attorney Santos sa tabi ng kanyang kotse. Daniel, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sa dami ng ebidensyang hawak natin, pwedeng mabulok si Maribel sa kulungan kasama ni Hector. Pwede nating kunin ang lahat ng natitira niyang ari-arian bilang danyo sa ginawa niya sa'yo, sabi ng abogado. Huminga ng malalim si Daniel. Tumingin siya sa malayo sa mga sasakyang nagmamadali sa kalsada. Ati, pagod na ako. Pagod na ang puso ko sa galit. Kung itutuloy ko ang pagpapakulong sa kanya ng habang buhay din akong nakatali sa kanya sa pamamagitan ng puot. Inabot ni Daniel ang folder kay Attorney Santos. Iurong niyo ang civil suit laban kay Maribel at ibigay mo sa mga otoridad ang huling recording. Iyong bahagi kung saan malinaw na sinabi ni Hector na nilinlang niya si Maribel para pirmahan ang mga dokumentong hindi nito naiintindihan. Ipakita niyo na biktima rin siya ng manipulasyon. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Santos. Daniel, ililigtas mo siya? Pagkatapos ng lahat ng panloloko niya? Hindi ko siya nililigtas para bumalik kami sa dati, Atoy. Nililigtas ko siya dahil ayaw kong maging katulad ni Hector. Ayaw kong gamitin ang kapangyarihan ko para lang manira ng buhay. Naglakad si Daniel pabalik sa loob para sa huling pagkakataon. Hiniling niya na makausap si Maribel sa huling sandali bago ito ilipat ng pasilidad. Pagpasok niya sa visitor's room, nakita niya ang isang Maribel na hindi niya akalaing makikita. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Ang buhok nito ay tuyot at ang mga balikat nito ay bagsak na bagsak. Pagkakita nito kay Daniel, muling bumuhos ang luha ni Maribel. Daniel, bakit? Sabi ng abogado ko, iniurong mo raw ang mga demanda. Bakit mo gagawin yon sa akin? Naupo si Daniel sa tapat niya. Hindi siya humawak sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Ginawa ko yon dahil gusto ko nang matapos ito, Maribel. Gusto ko nang gumising bukas na hindi na ikaw ang unang naiisip ko dahil sa galit. Daniel, sorry. Hihintayin kita. Paglabas ko rito, gagawin ko ang lahat para bumawi. Huwag, Maribel. Putol ni Daniel sa kanya. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng pinalidad. Pinatawad na kita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Pinatawad kita para magkaroon ako ng kapayapaan, hindi para magkaroon tayo ng pangalawang pagkakataon. Tumayo si Daniel. Nakita niya ang pagguho ng huling pag-asa sa mukha ni Maribel. Ibinigay ko na sa abogado mo ang mga ebidensyang makakapaglinis sa pangalan mo sa money laundering charges. Marahil ay ilang buwan o taon ka pa ring makukulong dahil sa falsification pero hindi ka mabubulok doon. Gamitin mo ang oras na yon para hanapin ang sarili mo. Ang Maribel na minahal ko bago siya nilamon ng ambisyon. Daniel, wag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Maribel habang kinakalampag ang salamin. Tumalikod na si Daniel. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, nararamdaman niya ang unti-unting pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang dignidad, ang kanyang kotse, ang kanyang simpleng gamit, at ang kanyang malinis na konsensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-book ng isang one-way ticket papuntang Bicol, sa lumang bahay ng kanyang mga lolo't lola. Doon, may maliit na lupain at isang Xerox ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili niya. Bago siya sumakay sa kanyang kotse, kinuha niya ang suot niyang wedding ring. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang sing-sing sa ibabaw ng isang bench sa parke. Hayaan na ang tadhana ang kumuha niyon. Pinaandar ni Daniel ang makina. Habang nagmamaneho siya palabas ng syudad, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa rearview mirror.
Nakita niya ang isang lalaking sugatan. Oo, pero isang lalaking malaya na ngayon. Ang gabi ng Quezon City ay nagsisimula pa lang magkulay kahel. Pero para kay Daniel, ang umaga ay kanina pa nagsimula. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Nawala ng bahid ng kasinungalingan at ambisyong nakakabulag. 6 na buwan na ang lumipas. Malayo sa ingay ng Quezon City, malayo sa mausok na kalsada ng Makati, at malayo sa mga alaala ng panloloko. Dito sa isang maliit na bayan sa Bicol, ang tanging maririnig ni Daniel ay ang banayad na hampas ng alolon at ang huni ng mga ibon sa umaga. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Hector ay napalitan na ng amoy ng sariwang kahoy at barnis. Nagbukas si Daniel ng isang maliit na furniture shop sa ilalim ng bahay ng kanyang lolo. Dito, gamit ang kanyang sariling mga kamay, binubuo niya ang mga silya, lamesa, at mga pangarap na hindi na nakasandig sa ambisyon ng ibang tao. Hinawakan ni Daniel ang isang piraso ng nara. Makinis na ito, wala ng gaspang, parang ang buhay niya ngayon. Masakit man ang pinagdaanan, ang bawat sugat ay naging bahagi na ng kanyang disenyo. Isang puting sobre ang iniwan ng kartero sa kanyang lamesa kaninang umaga. Galing ito sa probinsya ng Rizal. Dahan-dahan itong binuksan ni Daniel. Daniel, kumusta ka na? Balita ko ay maayos na ang buhay mo dyan. Kakalabas ko lang noong nakaraang buwan. Dahil sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay mo, napatunayan ng korte na hindi ako ang utak ng lahat. Pero kahit malaya na ako, pakiramdam ko ay nakakulong pa rin ako sa pagsisisi. Nandito ako ngayon sa probinsya namin. Nagtitinda ako sa isang maliit na grocery store. Simple lang ang buhay gaya ng gusto mo noon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kasarap ang matulog sa gabi na walang itinatagong lihim. Hindi ako sumusulat para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong hindi ko na yon deserve. Sumusulat ako para sabihing tama. Ang pagpapatawad mo ang nagligtas sa akin, hindi ang mga abogado ko. Salamat, Daniel. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Maribel. Tinitigan ni Daniel ang sulat ng matagal. Wala na ang kirot. Wala na ang galit na dati ay tila lason sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng lighter sa kanyang bulsa. Sinindihan niya ang dulo ng papel at pinanood ang apoy habang dahan-dahang kinakain ang mga salita ni Maribel. Hindi niya ito ginawa dahil sa galit. Ginawa niya ito dahil ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Ang abo ng nakaraan ay hinayaan niyang tangay ng hangin patungo sa dagat. Daniel, may customer ka sa labas. Napalingon si Daniel. Isang babaeng may simple ngunit maaliwalas na mukha ang nakatayo sa harap ng kanyang shop. May dala itong merienda, 2 baso ng palamig at turon. Si Elena, ang guro sa katabing paaralan na laging bumibisita sa kanya para magpagawa ng mga gamit sa classroom. Ah, oo, nandyan na, sagot ni Daniel habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ngumiti si Daniel, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Isang niyang ngiting hindi na pilit, hindi na nagtatago ng pait. Lumapit siya kay Elena at tinanggap ang palamig. Habang nakatanaw sila sa papalubog na araw sa Mayon Volcano, naramdaman ni Daniel ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng kahit anong posisyon o salapi. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi pala kailangang maging marangya. Hindi kailangang maging maingay. Sapat na ang katapatan, ang respeto, at ang kakayahang bumangon muli matapos ang isang malakas na bagyo. Iniwan na ni Daniel ang kanyang mga pait sa Quezon City. Dito, sa ilalim ng malawak na langit ng Bicol, sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng bagong simula. Tapos na ang gabi, maliwanag na ang umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni na Daniel at Maribel.
Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling kabanata. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa paglalakbay na ito, sa pagdamay sa bawat patak ng luha, sa bawat pintig ng galit, at sa huli ay sa paghilom ng mga sugat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Nasaktan ako para kay Daniel sa kanyang tapat na pag-ibig na binaliwala at tinapak-tapakan. Pero kasabay nito, nakaramdam din ako ng matinding habag kay Maribel. Dahil sa kanyang paghahangad ng higit pa sa buhay, ay nakalimutan niya ang tunay na kayamanan na nasa harap na niya. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat, na ang ambisyon, kapag nabulag ng kasinungalingan, ay mauuwi lamang sa sariling pagkawasak. Ngunit ang pagpapatawad, kahit gaano pa kahirap at kasakit, ang tanging susi upang tayo ay tunay na makalaya at makapagsimulang muli. Ipinakita sa atin ni Daniel na ang pagpili sa kapayapaan ng loob ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan at pagmamahal sa sarili. Sana ay may naiwan kaming kaunting aral at inspirasyon sa inyong mga puso, na sa bawat pagsubok na dumarating sa ating mga pamilya at relasyon, lagi tayong gabayan ng katapatan, dignidad, at ng kakayahang bumitaw sa hapon upang salubungin ang isang mas maliwanag na bukas. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano ang inyong naramdaman sa naging huling desisyon ni Daniel? Mangyaring i-share ang inyong mga komento at damdamin sa ibaba. Dahil ang bawat salita ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin na ituloy ang pagbabahagi ng mga ganitong uri ng kata. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Ako ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala. Mag-ingat po kayong lahat at pagpalain tayo ng may kapal.